Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong December 13, 2023. Patuloy nga pong lumalakas yung northeast monsoon o yung amihan na nakakaapekto na ngayon po yan sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon. Kasama rin po dyan ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at ng Cordillera. Asahan naman natin sa may parte ng Metro Manila at dito nga sa may Bicol Region, Visayas hanggang sa may parte ng Mindanao, apektado pa rin po tayo dyan nung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At yung inomonitor naman po nating low pressure area, Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa latest update ng European Center, stable pa rin nga po ito na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility at may tsansa na maging isang tropical depression at dito nga sa may parte ng Mindanao, dadaan ito nga nasabing posibleng sama ng panahon. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na may mga tsansa ng mga pag-ulan ngayong araw. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, may chance nga po ng pagulan dito sa eastern section ng Luzon at maging dito nga po sa may parte ng Catanduanes. Dito nga po sa may eastern section ng Mindanao, may chance po tayo ng mahina at katamtamang pagulan. Pero yung malaking bahagi po ng ating bansa ay mababa naman ng chance ng mga pagulan. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, dito pa rin po sa may parte ng Mindanao, may chance pa rin po na may hina at katamtamang pagulan. Maging dito po sa may parte ng Quezon, Polillo Island, meron din chance ng mga pag-ulan. May hina at katamtaman lamang po yung posible nating maranasan. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, mananatili pong maayos at maganda ang lagay ng ating panahon. Asahan na lamang po natin yung mga isolated rain shower at meron tsansa ng mga pag-ulan dito nga po sa mga dulong bahagi ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi, mamaya, mananatili pong maayos at maganda ang lagay ng panahon. Asahan na lamang po natin yung mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung pagkilos nitong minomonitor natin low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng December 14, ito po yung nasa labas pa rin po ng ating power line. At kung mapapansin nyo, hihina muli yung northeast monsoon o yung amihan, lalakas muli itong easterlies. Kung mapapansin nga natin, kaya nagkakaroon ng puwersa, nakakakuha ng puwersa itong posibleng sama ng panahon dahil hindi nga po tuloy-tuloy yung pagbugso ng amihan. Pagdating naman po ng December 16, ito po yung nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at bubugso po at panandalian itong amihan sa may parte ng extreme northern Luzon. At pagdating naman po ng December 17, ito po yung may chance ng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area at dito nga po ito mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating nga po ng December 17, kung mapapansin natin, lalakas yung amihan na magkakaroon ng shear line dito nga po sa may parte ng Bicol Region. At pagdating naman po niyan ng December 18, posible nga po ito'y tatama sa may parte ng Mindanao. Pagdating po yan sa pagitan po ng alas 11 na umaga at alas 2 ng hapon at yung kanyang diametro ay aabot po yan dito sa may parte ng Visayas. At pagdating naman po ng December 19, diretso naman po ito dito sa may parte ng Palawan. At pagdating naman po ng December 20, ito nga po ay pababa na muli itong nasabing sama ng panahon.
At habang lumalayo po yan, patuloy naman po lalakas yung ating amihan at yung shear line naman ay magdudulot naman ng posibleng matitinding pag-ulan dito nga po sa may parte ng Luzon. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible naman tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Iniulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga possible scenario nitong sama ng panahon na posibleng makaapekto sa may parte ng Mindanao at Visayas na posibleng magdala na naman ng mga pagbaha. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.